So guys, meron tayo ngayon na gagawin na Epson 3110 guys. Eto guys, 3110. Tapos pag nag-print tayo guys, yung ano niya, yung result ng printing niya ganito. So magte-test print ako. Ganito guys. Tapos hintayin natin lumabas yung printout niya. So yung printout nito guys, ganito siya. Eto guys, hintayin natin. Eto guys, blanco siya, so lumalabas lang may may konting magenta lang, pero yung black, blue, yellow wala. So yun ang gagawin natin ngayon guys. Kaya tutok lang kayo guys, tingnan nyo kung paano natin gagawin. So i-off muna natin. Eto guys, bubuksan ko na siya. Eto, so may dalawang tornilyo siya. So yung ginawa ng customer dito guys, nag-power cleaning na siya. So yung power cleaning niya, hindi rin umubra. So kung observe natin guys, dito sa mga ano niya, halos okay naman. So titingnan natin yung pinaka ano niya guys. Ito yung pinaka container ng mga ink niya. So ito, tinanggal ko guys. Makikita nyo yung black, may naman siya. Ayun yung yellow. So magenta saka yung blue, okay naman siya lahat. So guys, ano kaya yung problema nito? So possible yung problema nito guys, yung pinaka head niya. So yung gagawin natin guys, babaklasin ko yung head niya, tapos ibababad muna natin siya. Okay guys. So ganito yung gagawin natin. So yung pangbabad natin guys, ano yun, chemical solution yun, para lumambot yung pinaka barado ng head niya guys. So eto guys yung ano niya. Tapos papalitan ko dito guys, yan. Eto guys, ito palang head niya, may tatlong ano siya, screw, 1, 2, 3 dito. So tatanggalin natin to guys. So ito guys, ito na, natanggal na. So ngayon, gagawin natin, bubunutin natin guys. Ito, dahan-dahan. Tapos meron siyang flex. Medyo dahan-dahanin nyo lang guys yung flex nya. Ito. Yan. So ito yung pinaka-head nya guys. Yung head nya, may ano siya, may apat na ano to, pinaka sanction. Ito yung black, yellow, magenta, saka blue. So itong apat na to guys, wala lumalabas kahit anong kulay. So gagawin natin guys, ibababad natin siya ng solusyon. So eto guys, kukuha ka lang ng isang malit na container. Tapos guys, yung
solusyon na gagawin natin, hindi mo siya pwedeng ibabad lahat to guys, kasi hindi mo siya pwedeng ibabad ng buo. So bababad mo lang yung pinaka-tip niya, ito lang sa ilalim. Ito electronics to guys. Pag ito nag-shorted, hindi nagagana yung head mo. Kaya ganun yung gagawin natin guys. Ito lang, konting-konting solusyon lang kakabit natin dito guys. So ito guys, kukuha lang ako ng solusyon. So ito guys, ayun, medyo meron na siya. Ngayon bababad ko lang yung tip niya. Ayun guys, dahan-dahan nyo lang guys, huwag nyo hayaan na mabasa ito guys ha. Yung pinaka electronics, yung pinaka kung saan natin i-input yung flex cable niya, kasi sensitive to guys. Medyo dapat alerto din kayo. So guys, ayun, gagawin natin, maghihintay tayo ng mga 30 minutes. So ngayon guys, ano ko muna, ipo-forward ko na lang itong video natin para mas mabilis natin ma-i-upload guys ha. So ayan guys, nababad na natin siya. So ngayon gagawin natin guys, ipapump natin yung nakabara sa kanya guys. Gagamit tayo nito, syringe. Ito, lalagyan natin siya ng specific color kung ano yung butas na papasukan niya. Yun ang kulay na lalagay natin. So halimbawa dito guys, eto na siya. So yung sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang black, yellow, magenta, saka cyan o blue guys. So ito, unahin natin yung muna yung light color, yellow, tapos magenta, tapos blue, tapos black guys ha. Ito, kuha lang ako ng ink guys. So yun guys, eto na yung yellow niya. So sasanction ko siya ay i-input ko yung pinaka ink nito sa yellow guys. So eto guys, yan. Tapos ipapump natin siya palabas. Eto guys, oh, lumalabas yung pinakano niya. So yun, medyo lumabas na. So pag natapos na yun guys, yun naman isa, yung magenta. So papalitan natin yung kulay nito. Medyo matrabaho nga lang guys. Pero pag sanay na kayo, madali na lang para sa inyo to guys. Eto guys, sa magenta naman tayo. So sa magenta, eto guys, itutusok na natin yung magenta rito. Tapos ipapump natin siya guys. Ayan guys. Guys, titingnan nyo sa ilalim kung medyo swabe yung paglabas ng ink sa kanya. Pag swabe na, tigilan nyo na guys. Huwag nyo na lang pupuwersahin na masyado na ipapump, kasi baka masira yung pinaka loob niya guys. Okay? So natapos na tayo sa magenta guys. Ano naman ngayon guys, yung cyan guys, o yung blue. So ito guys, mas magastos din sa kulay. Syempre medyo ano rin, syempre yung charge natin, hindi naman ganun kataas, pero hindi naman din ganun kababa na malulugi ka guys. Ito guys, yung ano naman, blue. So ipapump ko na naman siya guys, yung blue natin. Ayun guys, napump ko na siya. So black na tayo ngayon.
So ito guys, halimbawa hindi siya nakuha sa pag-pump natin guys, gawin nyo, ibabad nyo siya ulit guys ng solusyon. So maghanap kayo ng solusyon sa online guys na pwedeng makatanggal ng bara ng isang printer head guys. Ako guys, meron akong ginagamit, kaya lang medyo sikreto pa natin yun. So ito lang muna yung maituturo ko sa inyo kung paano yung basic na paggawa natin. Tapos ngayon guys, itong block. Ito. Kasi guys, pag sinabi ko lahat, wala na akong trabaho guys. Yung nagpapagawa sa akin, sila na mismo yung talagang gagawa. Pero at least meron kayong malalaman kung paano yung basic, kung paano yung gagawin guys. Okay? So guys, natapos na yung block. So gagawin ko, ilinisin natin to sa ilalim nya. Kailangan guys, medyo tuyo siya. Dahan-dahanin nyo. Ngayon, ibabalik na natin siya. So dahan-dahanin nyo rin yung flex nya guys, baka kasi masira, hindi nyo na maibalik na mabuti. O kaya mag-short. Kaya medyo dahan-dahanin nyo. Pupunasan nyo yung mga basa guys. Ito. Tapos isasalpak nyo. Ayan. Guys, ito applicable to sa mga printer na 3110, 3210. Lahat naman ng Epson guys, pwede naman siya. Basta kaya nyo lang siyang baklasin guys. Tapos babalik na natin yung mga screw nya guys. Ito, screw. So, screw. Ayan guys, nabalik na natin yung head nya. So babalik na rin natin yung mga container nya guys. So guys, kanina kung paano nyo tinanggal to, ganun nyo rin to ibalik guys. Tapos yung itong mga hose nya saka container nya, so sunod-sunod rin guys. Nauna yung black, yellow, magenta saka blue guys ha. Tandaan nyo to, hindi sila pwede magkapalit guys. Tapos yan, ibabalik nyo siya. Eto. Medyo maduming trabaho nga lang guys, pero kung nasa malayo kayong lugar na nahirapan kayo maghanap ng mga technician guys, itry nyo sa bahay. Medyo kaya nyo naman gawin to, basta meron lang kayong mga tools na pwedeng gamitin guys. Huwag nyo bubuksan to guys na hindi kayo ready sa mga tools nyo, kasi may stock lang, tapos baka lalo nyo pa masira guys. Ito guys, nabalik na natin siya. Tatayo natin ngayon mag-print. Guys, dahan-dahan lang kayo sa pagkakabit ng mga wire nya. Baka kasi minsan ito, lalo na ito, medyo sensitive ito. Pag medyo may naputo na isang wire na papunta doon sa pinaka printer head nya, magkakaroon na siya ng error. Kaya dahan-dahan lang kayo guys.
for safety lang, para at least imbis na magawa, wag naman sana masira. Okay guys, tapos yan, so test print na natin to guys. Ayan, so gagawin natin guys, yung kanina makikita nyo, eto lang siya, magenta. So dito tayo magpiprint sa ilalim niya guys. Titingnan natin kung ano yung kalalabasan ng kulay niya guys ha. Ito. Tapos ito naman guys, kung gusto nyo ano pala, yung test print niya, gagawin nyo, ilolong press nyo tong triangle niya. Tapos papower mo siya guys. Ayan, papower mo rin yung, ayun. Pag nakita mo nag-light na to, bitaw mo na. So, hintayin natin yan na maglabas siya ng test print niya guys. Makikita nyo kung ano yung nag-improve sa kanya. So, yun guys, medyo matagal ko rin pinag-aralan to guys. Siyempre, trial and error din. Ito, at least ngayon sa panahon na to, nakakatulong na. Ito guys, nakikita nyo, ayun, meron na siyang black. Ito guys, oh, yellow, magenta, saka blue. So guys, successful yung ginawa natin. Pero minsan, pag hindi successful, ulitin nyo guys, hanggang sa mag-okay siya. Pero minsan guys, huwag nyo basta-basta pinipilit din. Kailangan, kung ibabad nyo ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, pag matigas pa rin, talagang ganun. Ngayon, kung talagang ayaw na guys, magpapalit na talaga kayo ng printer head. So, yung in-advise ko sa inyo, dahan-dahanin nyo lang ibabad. Medyo sensitive yung electronics niya sa loob. Huwag nyo babasahin yun guys ha. Kaya, eto guys, meron na naman tayong happy customer nito. So, ngayon gagawin natin guys, magsi-xerox tayo. Tingnan natin kung okay yung printout niya. So, kukuha lang ako ng gagamitin natin. So, ito guys, kuha ako ng papel. Tapos, magsi-xerox tayo ng kahit anong pwede natin i-xerox guys. Ito guys, magsi-xerox ako ng ganito. So, ayan. Tapos, colored. Ayan guys, colored. Ayan, tayo natin na lumabas. Guys, kung may time kayo, paki-subscribe yung channel natin guys. Tapos paki-like, paki-share na rin guys. Sana nagustuhan nyo to. So ito guys, oh, nag-print out na siya. Okay guys, ito successful. Yun. So ito, gamitin na lang gamitin. So mag-okay na siya ng tuluyan guys. Ito guys, oh. Ito nakikita natin, medyo ano siya, yung plastic nito guys, yun ang nagre-reflect sa sinerox natin. So yun guys, thank you so much. Once again, see you until next time, paki-like na lang to, paki-subscribe din. Tapos para at least sa susunod na mag-upload tayo guys, medyo ganahan tayo. Maraming salamat guys. Bye.